Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for today ay nasa 1, chapter 3, verse 3. Sinasabi dito na, sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ipinanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Ang born again ay hindi tinuturing na isang hiwalay na sekta o relihiyon, ngunit sa halip ay isang terminong ginagamit sa loob ng Kristyanismo, partikular sa mga evangelical circle upang ilarawan ang isang personal na karanasan ng spiritual na muling pagsilang o pagbabagong loob kung saan ang isang tao ay tumatanggap kay Jesucristo bilang kanilang tagapagligtas na nagpapahiwatig ng isang makabuluhang pagbabago sa kanilang buhay at pangako sa mga mananampalataya. Ito ay isang konsepto na nakaugat sa Biblia sa ating scripture na 1:3:3, kung saan ibinabanggit ni Jesus ang tungkol sa pagiging ipinanganak muli mula sa itaas ang karanasan sa loob ng pananampalatayang Kristiyano habang ginagamit ang buong Kristyanismo. Ang terminong ipinanganak muli ay karaniwang nag-uugnay sa mga grupong Kristiyanong evangelical na binibigyang diin ang kahalagahan ng isang personal na karanasan sa pagbabalik loob ay tinuturing na isang spiritual na karanasan na tumutukoy sa isang sandali ng personal pagbabagong loob kung saan ang isang tao ay tumatanggap kay Jesucristo bilang kanilang tagapagligtas at sumasailalim sa isang pagbabago sa kanilang puso at buhay. Mahalagang nakakaranas ng isang bagong kapanganakan sa isang spiritual na antas. Ang konseptong ito ay pangunahing matatagpuan sa paniniwalang Kristiyano. Ang born again ay tinuturing na isang spiritual na muling pagsilang na nagpapahiwatig ng isang makabuluhang pagbabago kung saan ang isang tao ay nakakaranas ng isang bagong pagkakakilanlan at paraan ng pamumuhay na kadalasang nauugnay sa isang personal na pangako sa pananampalataya at isang pagtalikod sa mga lumang paterno ng mga pag-uugali na mahalagang lumikha ng isang bagong sarili. Ang born again ay itinuturing na isang hiwalay na relihiyon, ngunit sa halip ay isang terminong ginagamit sa loob ng Kristyanismo, partikular sa mga evangelical denomination, upang ilarawan ng isang personal na karanasan ng pagbabagong loob saan ang isang tao ay tumatanggap kay Jesucristo bilang kanilang tagapagligtas at sumasailalim sa makabuluhang pagbabagong espiritual. Sa makatuwid, hindi ito dapat matukoy bilang isang relihiyon. Sa sarili nitong pagpapanibagong espiritual ay ang proseso ng paghahanap ng koneksyon sa isang bagay na mas malaki kaysa sa iyong sarili, ang iyong mga aksyon. Nakadarama ng paghihinayang sa nakaraan o kasalukuyang mga maling gawain, mangako sa pagbabago at ibunyag ang walang malay na mga pagkakamali sa pag-iisip at paghatol. Pagninilay, sanayin ang iyong utak na kilalanin ang mga negatibong kaisipan. Palitan ng mga negatibong kaisipan ng katotohanan at pag-aralan at pagnilayan ang banal na kasulatan. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.